Hindi ko lang po alam pag hindi po abot ng 25 meters away pag magdidrill po. Ang concern mo yung doon sa deep well natin, tsaka yung sa Poso Negro. Yes po. Ilayo-layo na lang natin, sir. Kung kaya mong bigyan ng 20 meters, pwede na yun. O 18, pwede na yun. Kasi ilalalim pa naman yun eh. Kina-check po din nila. Yes, sine-check po yan. Pero kung wala naman tayong nahihigop na fecal and coliform, wala tayong magiging problema. Pag tinest kasi yan, bagsak ka doon sa testing, so maglalagay tayo ng device para makapasa ka. I-filter natin ulit yun para makapasa ka lang. Dapat, paglabas ng tubig doon, walang nakukuhang fecal, coliform, and whatsoever. Walang bakterya. O kung wala, anong dahilan para hindi ka makapasa? Kagaya sample sa akin, no? May water station ako. Dito ako nagpagawa ng deep well. Sir, ang Poso Negro ko, ayan lang sa kabilang pader na yan. Nakakuha pa rin naman ako ng permit kasi walang nakukuhang contamination. Pero kung may nakukuhang contamination, hindi ka makuha ng permit yan. Kung may contamination, tinreat mo yung tubig. Kung may contamination, ititreat naman natin. May solusyon pa rin. Doon sa case namin, may poso kami. Oh. May option pa rin ako na yun yung magiging water source. Yes. Kung ititreat. Ititreat lang natin. Yun yung sinasabi ko, sir, na walang kaso sa akin. Basta bigyan mo ko ng water source. Iayusin naman natin kung ano yung problema. Hindi ka makakuha ng permit kapag bagsak ka sa water analysis. Paano ka makakuha ng permit, di ba? Kahit malapit yan, kahit dito mismo yung Poso Negro mo, ayan yung poso mo. Eh sir, paglabas naman, treated yan. Naglagay ako ng filtration dyan, naglagay ako ng chlorinator dyan. Walang problema para hindi ka makakuha ng permit. Kasi ang reason lang naman yan, boss, patunayan mo sa akin na yung tubig mo malinis at walang contamination. Eh kung failed ng failed, wala talaga. Bagsak ka talaga dyan.